Isang mura ang pinakawalan ni Kaiser matapos niyang maramdaman ang pagdaplis ng kamao ng lalaking kalaban niya sa kanyang muka. Pababagsakin ka namin, Valentino. Galit na sabi sa kanya ng kalaban niya. Bago akmang susuntukin siyang muli, nang hawakan niya ang braso nito upang pilipitin. Sinong amo mo? Malamig ang boses na tanong niya habang patuloy na pinipilipit ang braso ng lalaki. Hindi ko sasabihin sa'yo. Sa halip, sagot nito. Kaya hindi na siya nagdalawang isip at pati ang binti nito pinuruhan niya na. Hayop ka talaga, Valentino. Sasabihin ko ito kay boss. Namimilipit na sa sakit na saad ng lalaki. Napangisi naman siya dahil doon. Tama yan. Sabihin mo sa amo mo kung paano hindi kayo magtagumpay na patayin ako. Ikwento mo sa kanya lahat nang sa ganon lalong madagdagan ang sakit ng katawan mo. Sabihin mo rin sa amo mo, duwag siya. Wala siyang lakas ng loob na harapin ako. Kaya kayong mga tuta niya ang pinapadala niya. Too bad. Mga wala kayong kwenta. Pagbabayaran mo to, Valentino. Pababagsakin ka namin. Galit na banta ng lalaki. Huwag kayong mag-alala. Hinihiling ko na sana magtagumpay kayo na mapabagsak ako. Matapos naglakad siya palayo sa lalaki at paalis sa lugar na kinaroroonan nila. Sa kabilang banda, sunod-sunod na kinalabit ni Yvette ang gatilyo ng baril na hawak niya habang prenteng nakaupo sa isang silya. Perfect! Asintado. Ibang klase ka talaga bumaril, Yvette. I'm proud of you. Puri ng kapatid niya kaya napangisi siya. Kasalukuyan silang nasa shooting range na laging tambayan nila magkapatid. Yeah? Ano? Naniniwala ka na ba ngayon na mas magaling akong bumaril kesa sa'yo? Ngising tanong niya na ikinahalakak ng kanyang kuya. O sige na, ikaw na ang mas magaling bumaril. Wala na ako sinabi. Sabay taas ito ng dalawang kamay sa ere na para bang sumusuko na siyang ikinailing niya. Nasa ganoon silang sitwasyon nang pumasok sa loob ng shooting range ang isa sa mga bodyguards nila. Pasensya na po sa abala, pero nasa labas na po si Mr. Morano at hinahanap po kayo. Imporma ng bodyguard na tinanguan ng kuya niya. Sige, papasukin mo. Utos nito bago inilapag ang baril na hawak. Sinunod naman ito ng gwardya at maya-maya lang, pumasok na sa loob ng shooting range ang matalik nilang kaibigan na si Blake Morano. Hey, it's nice to see the Conti sibling again. Nakangiting bati agad sa kanila ni Blake. Ngumiti naman siya bago tumayo upang yakapin ang kaibigan. Hi Blake, nice to see you. Ani niya bago kumalas sa yakap. Nakakaistorbo ba ako sa bonding yung magkapatid? Tanong nito, bago nilingon ng kuya niya na nakangiti naman, ngunit halata ang pagkadisgusto sa lalaki. Piero, ayos lang ba na pumunta ako? As long as you're not going to do anything bad. Sagot ng kuya niya, kaya pasimple niya itong pinanlakihan ng mga mata. Blake, nagbibiro lang yan si kuya. Saad niya. Well, nakakatuwang malaman na marunong palang magbiro ang susunod na leader ng pamilya Contis. Nakangising saad ni Blake na ikinaigting ng panganang kapatid niya at ikinapikit niya naman. Ang akala niya, sasagot pa ang kuya niya, pero binalingan lang siya nito ng tingin. Aalis na muna ako, Yvette. Kapag may hindi maganda nangyari. Pabitin na sabi nito bago sinulyapan si Blake at saka ngumisi. Marunong ka namang bumaril. Use your skill. At saka ito lumabas ng shooting range. Ramdam ko talagang ayaw sa akin ng kuya mo. Hayaan mo na si kuya. Ganun lang talaga siya. Pagtatanggol niya sa kapatid, bago muling kinuha ang baril at kinasa. If I know, tuto lang kapatid mo na maging kaibigan ako. Noon pa man gano'n na siya. Lalo na siguro ngayon, dahil sa mundong ginagalawan natin. Mangmang lang siguro ang hindi nakakalam na pabagsak na ang grupong pinamumunuan ko. Mariin niyang naipikit ang mga mata matapos marinig ang sinabi nito.
Hindi niya kasi nagustuhan ang tono nito. Blake, hindi ganun yun. Pagpasensyahan mo na. Si kuya, nag-iingat lang siya. Alam mo naman ang sitwasyon, di ba? I'm the only daughter of Conti's family. At pinoprotektahan lang nila ako. Intindihin mo na lang, okay? Pagpapaintindi niya sa lalaki na nagsalubong ang kilay bago magsasalita na sana nang tumunog ang cellphone nito. Iniwas niya ang tingin kay Blake at inabala ang sarili sa baril na hawak niya. Ngunit bahagyang napaigtad siya nang sumigaw si Blake. Ano? Ang simple-simple na lang ng trabaho niyo. Di niyo pa nagawa. Mga walang kwenta. Galit na sabi nito sa kausap. Bago binaba ang cellphone, nilingon niya ang lalaki at nagtanong, "Bakit?" Nothing. Kailangan ko na umalis. Agad? Why? Galit ka sa kausap mo sa phone. May nangyari ba? Wala, Yvette. Huwag ka na magtanong. Thanks for today at pasensya na rin. Aalis na ako. Lumapit sa kanya at saglit siyang niyakap bago agad na lumabas sa shooting range. Ano nangyari dun? Tanong niya sa sarili bago maya-maya, napailing na lang at muling tinutok ang atensyon sa ginagawa. Kinabukasan, kabababa pa lang ni Yvette mula sa kabayong sinakyan niya nang salubungin siya ng isa sa mga tauhan ng kanyang ama. Senyorita Yvette, pinapatawag po kayo sa opisina ni Don Contis. Imporma nito, tinutukoy ang kanyang ama. Tinanguan niya ito bago niya tinungo ang opisina ng kanyang ama kung saan naabutan niya ang ina at kapatid na kasama nito. Papa, pinapatawag niyo raw po ako. Bakit po? Yes, I did. Pinatawag ko kayo ng kuya mo dahil gusto ko sanang kayo ang dumalo sa masquerade ball sa darating na linggo. Sagot nito. Kumunot ang noo niya bago nagtanong sa ama. Masquerade ball? Hindi po ba nagkaroon na ng balita nun tungkol sa akin? Hindi po kaya magiging dahilan to para malaman na ibang grupo ang tungkol sa pagkakakilanlan ko? Lumapit sa kanya ang kanyang ina bago siya niyakap at sinagot. Darling, don't worry. Dahil masquerade party naman yon. Isa pa, ang kuya mo ang alam nilang representative na ating pamilya. We will make sure na hindi nila malalaman na kasama ka. Nang sa ganon, hindi ka nila makilala at pagtangkaan. At saka, naroon ako. Pati ang mga tauhan natin, Yvette. Hindi ako papayag na mayroong mangyaring hindi maganda sa'yo. Dagdag ng kuya niya. Your mom and brother are right, anak. We'll make sure na hindi ka mapapahamak. Anang kanyang ama, natipid niyang ikinangiti bago siya sandaling nag-isip. Okay po, sasama ako kay kuya. Kaya ko rin na may pagtanggol ang sarili ko kung sakali. Pagpapasya niya nang makapag-isip ng maayos. Nakangiting tumango naman ang kanyang pamilya bago sila nagpatuloy sa pag-uusap tungkol sa iba pang bagay na partikular na tungkol sa mundo ng mga mafia na ginagalawan nila. Sa kabilang banda, nang sumapit ang linggo, nakadikwatrong upo si Kaiser habang pinakikinggan ang sinasabi ng kanyang tauhan. Positive po, sir. Dadalo po si Blake Morano sa pagtitipon. Meron kasing masquerade ball na magaganap ngayong gabi. At dahil siyang nangunguna sa pinakarespetadong leader sa mundo ng mafia, imbitado siya. Hindi lingid sa kaalaman niya ang mga kalaban na nais siyang pagtangkaan, kaya naman upang maging handa. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na alamin kung sino-sino mga dadalo sa pagtitipon. Bilib ako sa taong yan. Pabagsak na ang grupo, nagagawa pang dumalo sa mga ganyang pagtitipon. Nakangising sabi niya, bago humithit sa sigarilyong hawak. Sino-sino pa? Dadalo rin po si Piero Contis, pati iba pa pong grupo. Sagot ng kanyang tauhan ay kinatango niya. Kilala niya ang mga Contis dahil pangalawa ito sa pinakarespetadong pamilya sa mundo ng mafia. Anyway, let's go. Nilampasan niya ang kanyang tauhan matapos nun at saka siya naglakad palabas ng kanyang mansyon upang umalis na patungo sa gaganapan ng pagtitipon. Nang makarating sa pagtitipon, agad siyang sinalubong ng kilala ring mafia leader sa ibang mafia group. Kabilang na doon si Blake Morano na nakangisi agad sa kanya. Well,
I didn't expect to see you here, Valentino. Mayabang na bungad nito kaya napangisi siya. I'm the most respected mafia leader, Morano. So it's hard to believe for me that you did not expect me to see here. Ganti niya. At bakas niya ang pagkabwisit sa mukha nito. Savage as always, Valentino. Kantsaw na iba pang leader na ikinangisi niya lalo. Ilang minuto rin siya na ipag-usap sa mga ito bago siya umupo sa upuang nakalaan para sa kanya. At sakto namang napatingin siya sa isang mesa kung saan nakaupo ang iba pang grupo kabilang si Piero Contis. Katabi nito ang babaeng nakamaskara na siya nakaagaw ng kanyang pansin. Alam niya kasi sa sarili niya, kahit nakamaskara to, yun ang unang beses na nakita niya ang babae. Pasimple niyang pinindot ang earpiece niya bago kinausap ang tauhan. Do you know the woman beside Piero Contis? Tanong niya rito. Hindi po, sir. Wala po ang pangalan niya sa guest list, pero nakita ko po na magkausap sila kanina. Napahinga siya ng malalim bago muling nagtanong. Kilala mo ba mga Contis? Tanong niya rito. Kilala ko po sila bilang pangalawa sa pinakarespetadong mafia family. Bakit po? Other than that, do you know something else about them? Opo. Si Don Primitivo Contis ang leader nila at asawa niya si Yvonne Contis. May anak din po sila, si Piero Contis. Si Piero Contis na ba ang anak nila? Ayon sa basic information tungkol sa pamilya, yes sir. Yun ang pagkakaalam namin. Kung si Piero Contis na ang anak nila, sino ang babaeng kasama niya? Bakit wala sa guest list ang pangalan? Is there someone who's hiding the identity of that woman? Mahinang tanong niya sa sarili bago ininom ang alak na nasa harap niya at muling sinulya pa ng babae. Sa kabilang banda, sumimsim si Yvette sa wine na hawak nang maramdaman niyang tila may nakatingin sa kanya. Kaya pasimple niyang ginala ang mga mata at saktong nagtama ang paningin nila ng isang lalaki. Who is he? Mahinang tanong niya sa sarili habang nakatingin sa lalaki na nakamaskara na nakamasi din sa kanya. Bakit siya nakatingin sa akin? Dagdag niya bago nag-iwas ng tingin at muling uminom ng wine. Maya-maya pa, nag-message siya sa kanyang kuya. Nalalabas siya saglit bago siya tumayo upang umalis. Ramdam niya pa rin ang tingin sa kanya ng lalaki. Ngunit hindi niya yun pinansin at taas noo siyang naglakad paalis. Ngunit napahinto siya dahil sa kalagitnaan ng kanyang paglalakad, namatay ang ilaw kasabay ng pagtugtog ng isang malamyos na musika. Ba't kailangan pampatay ng ilaw? Nakakainis. Napasuklay siya sa buhok dahil sa nangyari. Bago magpapatuloy na sana sa paglalakad, nang may magsalita sa likuran niya. Are you lost, miss? Do you need help? Tanong ng baritonong boses sa kanyang likuran. Humarap siya sa taong nasa likuran niya at sinubukang aninagin kung sino ito. Pero hindi niya magawa dahil sa dilim. No thanks. Sagot niya kasabay ng muling pagbukas ng ilaw. Dahil sa muling pagbukas ng liwanag, tuluyan niya nakita ang taong kaharap niya. At yun ay walang iba kundi ang lalaking kanina pa nakamasid sa kanya. May I have this dance? Inilahad nito ang kamay sa harap niya. Nagdadalawang isip siyang tanggapin yon. Pero nang makitang may nakatingin sa kanila, tinanggap niya na rin kasabay ng paglapat ng palad nito sa kanyang bewang. You look wonderful tonight. Ikaw ang bukod tangi na nakakuha ng atensyon ko. Hinapit siya nito palapit sa mahinang paraan, ngunit napasingha pa rin siya. Should I be happy? Sarkastikong tanong niya, kaya napangisi ito. It's up to you. Sinulya pa nito ang katawan niya habang nagsasayaw sila bago muling nagsalita. Miss Lady in Red. Napairap siya kahit nakamaskara dahil sa sinabi nito bago nagtanong, sino ka? Ako dapat nagtatanong yan sa'yo. Sino ka? I saw you with Piero Contis. Are you his woman? Sa halip ay tanong nito pabalik na ikinangisi niya. Hindi niya alam kung matatawa siya sa tanong nito o hindi. Bakit ko kailangan sabihin sa'yo kung sino ako? Ha? Dahil hindi ako makakatulog kakaisip ng pangalan mo. Eh di mapupuyat ka kung ganon. Mabilis siyang humiwalay sa lalaki
kahit di pa tapos ang sayaw at umalis sa harapan nito. Samantala, tahimik at nakapamulso si Kaiser habang tinitignan ng papala yung bulto na babaeng nakasayaw niya. Who are you, woman? Bulong niya bago napayuko. Saka muling pinindot ang earpiece na suot niya. Ready the car, palabas na ako. Utos niya sa tauhan bago naglakad paalis. Samantala, lumipas ang ilang araw matapos ang masquerade ball. Nalaman din ni Yvette kung sino ang lalaki na kasayaw niya. Walang iba kundi si Kaiser Valentino, ang nangunguna sa pinakarespetadong leader sa mundo ng mafia. Niloloko mo ba ako, kuya? Kaiser Valentino? Why in the world he would dance with me? Sunod-sunod na tanong niya sa kapatid. I'm not kidding, Yvette. Nakita ko kayong dalawa ng gabing yon. Kahit pa may maskara, alam ko si Valentino yon. Pero bakit niya ako inaya ng sayaw? I remember him asking who is he. Pero, binalik niya rin sa akin yung tanong. What is his motive? Alam mo, Yvette, I actually idolize him. Magaling siya leader. Matalino rin si Valentino. At ayaw ko mang aminin. Pero sa nangyari, maaaring may motibo nga siya. Dahil hindi siya basta-basta lumalapit o nakikipag-usap. Just be careful, Yvette. Seryoso ang saad ng kuya niya kaya tumango na lamang siya. Lumipas ang ilang linggo. Hindi pa rin maalis sa isip ni Yvette ang nangyari. Patuloy niya pa rin iniisip ang posibleng motibo ni Kaiser Valentino sa pagsayaw nito sa kanya. Mga anak, sandali lang kami ng papa niyo ha? Kailangan lang naming pumunta sa hideout ngayon. Mag-iingat kayo dito. Bili ng kanilang ina isang araw. Paalis kasi ang mga ito upang pumunta sa hideout nila. Sure, mama. Mag-ingat din po kayo ni papa. Niyakap niya ang kanyang mga magulang matapos nun. Ganon din ang ginawa ng kapatid niya. Bago nila tinanaw ang papalayang kotse na sinasakyan ng kanilang mga magulang. Sa opisina muna ako, Yvette. Paalam ng kuya niya na makaalis sa mga magulang nila, kaya tumango lamang siya. Nang maiwan siya, hindi maintindihan ni Yvette sa kanyang sarili kung bakit nakakaramdam siya ng labis na kaba sa mga oras na yon. Pakiramdam niya, may hindi magandang mangyayari. Calm down, Yvette. Walang mangyayaring masama. Mahina niyang sinampal ang sarili bago napabuntong hininga. At saka nagpa siyang pumunta sa kusina upang magluto na lang. Magaling kasi siyang magluto. Nakapagtapos naman siya sa kursong Culinary Arts. I hope magustuhan nila to. Bulong niya sa kanyang sarili habang abala sa pagluluto. Ganon ang ginagawa niya nang marinig ang nagmamadaling pagbaba ng kuya niya sa hagdan. Yvette! Tawag nito sa kanya. Kaya naman kahit hawak niya ang spatula, lumabas siya ng kusina upang puntahan ang kanyang kuya. Kuya, ano nangyari? Bakit nagmamadali ka? Fix yourself, Yvette. Pupuntahan natin sa ospital si mama at papa. Agad itong lumabas ng bahay matapos sabihin yun. Kaya naman agad siyang bumalik sa kusina upang patayin ang kalan at saka siya nagmamadaling sumunod sa kapatid. Ano nangyari sa kanila? Ba't nasa ospital sila? Ninenervyos niyang tanong nang makasakay ng kotse. Na-ambush sila. Yvette, dead on arrival sina mama at papa. Wala na sila, Yvette. Pinatay sila. Walang yaong gumawa nito. Galit na sagot ng kapatid niya habang nagmamaneho. Doon tuluyan na siya napaiyak. Si mama? Kuya, don't say that. Are you pranking me? Stop it already. It's not funny. Galit na saad niya sa pag-aakalang binibiro lang siya ng kuya niya. Sa tingin mo ba? Wala ako sa katinuan para gawing biro ang buhay ng mga magulang natin, ha? Galit din na tanong ng kapatid niya. Sinong gumawa nun? Bakit sina mama at papa? Why? I will never forgive that person, kuya. Napahilamos siya ng kanyang mukha habang umiiyak. Hindi pa alam kung sino, pero hindi ako titigil hanggat di ko sila nahahanap. Gigil na saad ni Piero. I will help you, kuya. Hindi ako papayag na hindi nila pagbayaran ang ginawa nila sa mga magulang natin. Umiling ang kuya niya bago nagsalita. Kahit wala na sila, hindi kita pababayaan. I will do everything to protect you, Yvette. At ayokong ilagay ka sa kapahamakan. Mas mabuting umuwi ka muna ng Italia. Ako nang bahala dito.
Pero kuya, gusto kong tumulong. Matutulungan mo ako kapag umuwi ka sa Italy, Yvette. Sumunod ka na lang. Ako nang bahala dito. Malamig ang boses na saad nito bago inihinto ang sasakyan sa tapat na ospital. At saka, bumaba. Sumunod naman siya hanggang makarating sila sa isang kwarto, kung saan nakaratay ang walang buhay na kanilang mga magulang. Mama, Papa, mahal na mahal ko po kayo. Hindi niyo dapat naranasan to. Pinapangako ko po na hahanapin ko kung sino gumawa nito. I will never forgive them. I will make sure that they will regret doing this. Igaganti ko po kayo. Determinadong saad niya habang nakatingin sa mga magulang. Kumalat ang balita tungkol sa pagkamatay ng mga magulang nila. At kasabay nun ay ang agarang pagpapalit ng kuya niya sa pwestong iniwan ng kanilang ama. Ang pagiging leader. Hindi rin naman nila pinatagal ang burol ng kanilang mga magulang. Inilibing din nila ito nang sa ganon, makapagsimula sila ng investigasyon tungkol sa nangyari. I'm sorry for your loss, Yvette. Pasensya na kung di ako nakapunta sa burol nila tito at tita. Niyakap siya ni Blake nang bisitahin siya nito isang araw. That's fine. Saad niya. May lead na ba kayo kung sinong posibleng gumawa na nangyari? Wala pa. Pero ongoing ang investigation. At hindi kami titigil hanggat di nalalaman ang salarin. Mariing sagot niya. Tumango naman si Blake. Ikaw ba? Meron ka ba naisip na posibleng gumawa nito? Taong posibleng may galit sa pamilya niyo? Alam mo, pangalawa kayo sa tinitingala ng mundo ng mafia. Hindi malabong ang tao nasa likod na nangyari ay nais ko yung pabagsakin. Pwedeng tao na gustong umangat o kaya naman taong mataas na ang posisyon ngunit nais dispatchahin ang nakikita niyang balakid. Nagsalubong ang kilay niya sa sinabi nito at may ideyang namumuo sa isip niya. May nakasalamuha ba kayong taong kahinahinala? Taong sa tingin mo may motibo? Kasi kung meron baka isa sa kanila ang may sala. Dagdag pa ni Blake na mariin niyang ikinapikit. Hindi niya alam kung bakit agad pumasok sa isip niya si Kaiser Valentino. Hindi malabong may kinalaman to sa nangyari. Lalo na dahil sa naging interaksyon nila nung gabi sa masquerade ball. Ramdam niya talagang may motibo ito. Lumipas pa ang ilang linggo hanggang sa sumapit ang araw na kailangan niya na umuwi na Italia. Laman pa rin ang isip niya ang nangyari. Nagsimula na rin siya maghanap ng impormasyon tungkol kay Kaiser na naging dahilan upang lalong tumindi ang hinala niya na may kinalaman niya ito sa pagkamatay ng kanyang mga magulang. Take care of yourself, Yvette. Wala mga guards na magbabantay sa'yo doon kaya mag-iingat ka. Maingat na bilin ng kanyang kuya na ihatid siya nito sa airport. Yes, kuya. Kaya ko rin naman protektahan ang sarili ko. Mag-iingat ka dito. Saad niya bago niyakap ang kapatid. Ilang minuto pa sila nag-usap ng kuya niya bago siya bumaba ng sasakyan. Hinintay niya muna umalis ang kotse ng kanyang kapatid bago siya pumara ng taxi upang magtungo sa bahay na binili niya 1 linggo ang nakakaraan. Mabuti na lang. Nakumbinsi ko si kuya na wag na akong bigyan ng bodyguard. Malaya ko magagawa ang plano ko. Seryosong bulong niya sa sarili nang makarating siya sa bahay na binili niya. Humanda ka, Kaiser Valentino. I will make sure that I will be the reason of your downfall. At wala akong pakialam kung iniidolo ka pa ng kapatid ko. Ngumisi siya bago pumasok sa bahay upang umpisahan ang plano niya. Lumipas ang ilang linggo na gawa ni Yvette na malaman ang kinaroroonan ni Kaiser. Ginawa niya ang lahat upang malaman kung saan to nakatira at kung saan to palaging pumupunta. Valentino Intercorporation? May posisyon kayo na pwedeng applyan? Tanong niya sa sarili habang tinitignan na mataas na building na nasa harap niya. Kasalukuyan kasi siyang nasa tapat ng kumpanyang pagmamay-ari ni Kaiser dahil nagpa siyang puntahan nito. Sa pagbabakas sakaling may makala pa siyang impormasyon. Plano niyang magpanggap na mag-a-apply at hiling niyang sana magtagumpay siya. Matignan nga. Bulong niya bago naglakad papasok sa loob ng kumpanya upang magpanggap na naghahanap ng trabaho. Mabuti na lang casual tong suot ko. Aniya habang naglalakad. Good morning, ma'am. Bati sa kanya ng isang gwardya na makapasok siya. Tumango naman siya at bumati pabalik bago nagtanong. Sir, matanong ko lang po.
May bakanteng posisyon po ba rito na pwedeng applyan? Naku ma'am, noong nakaraan po naghahanap kami ng mga aplikante. Kaso alam ko po tapos na. Tumango naman siya sa sagot nito. Pinasadahan niya ng tingin ng loob ng kumpanya habang nag-iisip ng pwede pang paraan upang maisagawa ang plano niya. Sigurado po kayo, sir? Tanong niya, tumango naman ang guard bago akmang magsasalita nang may magsalita sa likuran niya. What's happening here? Tanong ng baritonong boses sa likuran. Agad siyang napalingon sa nagsalita at nahigit niya ang hininga na magtama ang mata nila ng lalaki. Sumiklab din ang galit sa kaloob-looban niya nang makita ito. Dahil alam niyang malaki ang posibilidad na ito ang may pakana sa nangyari sa kanyang mga magulang. Pamilyar na sa kanya ang mga mata nito dahil gano'n na gano'n ang mata ng lalaki na kasayaw niya sa masquerade ball. Kaya naman alam niyang si Kaiser Valentino ang kaharap niya ngayon. Sir, nagtatanong po si ma'am kung may posisyon daw po ba rito sa kumpanya na maaaring applyan. Sagot ng guard. Hindi inalis ni Kaiser ang titig sa kanya. Kaya naman matapang siyang nakapagtitigan sa lalaki. Anong posisyon ba ang gusto mo applyan? Posisyon bilang tao na magpapabagsak sa'yo. Saad niya sa kanyang isipan bago napabuntong hininga at nagpaskil ng isang ngiti sa labi. Kahit anong trabaho po, ayos lang basta hindi iligal. Nakita niyang tumaas ang kilay ng lalaki bago muling nagsalita. Tapos na pag-aanap namin ng aplikante. But I'm actually looking for a personal chef. Pwede po ba ako mag-apply bilang personal chef niyo? Masarap po ako magluto, promise. Itinaas pa niya ang kanang kamay na parang nangangako bago mas pinalawak pa ang ngiti upang mas maging kapani-paniwala. Follow me in my office. Malamig ang boses na utos nito bago na unang maglakad, kaya lihim siyang napangisi. Kaya mo to, Yvette. Konti na lang. Bulong niya sa sarili bago sumunod kay Kaiser. What's your name? How old are you? May resume ka ba? Sunod-sunod na tanong sa kanya ni Kaiser na makapasok sila sa opisina nito. Sa totoo lang, inaasahan niya na magtatanong si Kaiser tungkol sa mga basic information sa buhay niya at wala naman siyang balak magsinungaling doon. Isa pa, sa loob ng 25 years na nabubuhay siya sa mundong to, wala namang ibang nakakaalam ng pagkakakilanlan niya maliban sa kanyang pamilya. Personal na tauhan at ang matalik na kaibigan. Kaya naman kampante siyang sabihin ang tunay na pangalan at edad kay Kaiser. Yvette Contis po, ang pangalan ko. 25 years old. Inilabas niya ang resume na inihanda niya upang mas maging kapani-paniwala ang plano niya. Ito naman po ang resume ko. Kinuha ni Kaiser ang resume, saka sinuri bago nag-angat ng tingin sa kanya. Do you want to be my secretary? Tanong nito matapos basahin ang resume niya. Pwede naman po. Yun nga po sana yung pag-a-applyan ko kaso hindi na pa pala kayo hiring. Nanliit ang mga mata ni Kaiser bago nakatingin sa kanya at sumandal ito sa civil chair nito. You know what? Hindi naman ako nag-aanap ng bagong sekretarya noong nakaraan. Kaya nagtataka ako kung bakit nakalagay sa resume mo na mag-a-apply ka bilang sekretary ko. Napamura siya sa sinabi nito. Mali siya sa bagay na yun. Nawala sa isip niya na matalino nga pala si Kaiser. Hindi niya masyadong inayos ang resume na maaaring paghinalaan nito. Po? Hindi po kayo hiring ng sekretary? Kunwari ay gulat niyang tanong upang pagtakpan ng pagkakamali niya. Tumango ang lalaki kaya mahina siyang suminghap at umarte na parang nahihiya. Nako sir, pasensya na po. Napakarami ko po kasing balak pag-applyan. Tsaka marami po ako reserbang resume, pasensya na po talaga. Saad niya bago yumuko. Narinig niyang napabuntong hininga si Kaiser. Kaya nag-angat siya ng tingin sa lalaki. It's fine. I understand. Gusto ko lang na malaman mo na ayoko sa mga sinungaling. At ayoko sa mga mapagpanggap. Just in case na tanggapin kita, siguraduhin mong magagawa mo ang trabaho mo na maayos. Naintindihan mo? Tumango naman siya. If that's the case, then you're hired. May kinuha ito sa bulsa ng tuxedo na suot nito bago inabot sa kanya. Here's my calling card. Nandyan din ang address ng kondo ko. Bukas ang start ng trabaho mo and as my personal chef, ikaw ang magluluto ng almusal, tanghalian at tapunan ko.
And since you're going to cook for my breakfast tomorrow, kailangan mo nang lumipat sa kondo ko ngayong araw. Don't worry, may guest room sa kondo ko. Yun ang magiging kwarto mo. Habang nagtatrabaho ka bilang personal chef ko. Are we clear? Tanong nito na tinanguan niya. Sa totoo lang wala sa plano niyang tumira sa iisang bubong kasama ang lalaking balak niyang paghigantihan. Ngunit sa nangyayari ngayon, mukhang mas pinadadali ng tadhana ang plano niya. Kahit anong oras po ngayong araw, pwede po akong pumunta sa kondo niyo? Kung wala kang gagawin after this, pwede ka na lumipat. Don't worry, my driver and my secretary will accompany you. Sagot nito na ikinatango niya bago siya nagpaalam. Matapos magpaalam, lalabas na sana siya sa opisina nito nang tawagin siya nito. Bakit po? Are you somehow related to Piero, Primitivo, and Yvonne Contis? Do you know them? Tanong nito kaya natahimik siya. Binanggit lang naman ito ang pangalan ng pamilya niya at ayaw man niya itanggi na kilala niya ang mga ito. Kinakailangan upang magtagumpay ang kanyang plano. Hindi ko pa kilala, sir. Baka pa nagkataon lang na magkaapelido kami. Sagot niya at sandali pa siyang tinitigan ni Kaiser bago siya tinanguan nito. Matapos nun agaran siyang lumabas ng opisina nito. Sa kabilang banda, kinahapunan abala si Kaiser sa pagpirma ng mga papeles para sa kumpanya niya nang puntahan siya ng sekretarya. Sir, naihatid na po namin si Miss Yvette sa kondo niyo. Good. Anyway, investigate her. Give me all of her information. Whatever it is, find it. All about her. Kampante siyang mag-utos dito dahil hindi niya lang ito basta sekretarya. Ito rin ang private investigator niya at kanang kamay niya, lalo na pagdating sa mga gawaing may kinalaman sa mafia. Copy that, sir. Agad ding lumabas na opisina niya ang lalaki matapos ang utos niya. Why does my personal chef looks like the lady I danced during the masquerade ball? Tanong niya sa sarili bago humigpit ang hawak sa ballpen na nasa kamay niya. Napansin niya kasi yon nang matitigan niya si Yvette. Nang matignan niya kasi ang mga mata at labi ni Yvette kanina, pumasok agad sa isip niya ang babaeng nakasayaw. Dagdag pa na konti sa apelyido nito. Kaya hindi niya napigilan ang sarili na tanungin ito tungkol sa mga kontis. Bakit ba hindi mawala sa isip ko ang babaeng yan? Pati ang nananahimik kong personal chef. Idinamay ko pa sa kahibangan kong ito. Saad niya bago napahilamos sa kanyang muka at saka nagpatuloy na lang sa pagtatrabaho. Samantala, lumipas ang ilang araw at nagpasalamat si Yvette dahil mukhang hindi naman siya pinaghihinalaan ni Kaiser. Sa katunayan, pinupuri pa nga nito ang luto niya. Tama yan. Purihin mo lang ng purihin ang mga luto ko. Darating ang araw, ikamamatay mo ang sarap na mga yon. Isang araw na hangising bulong niya habang pinagmamasdan mula sa kusina si Kaiser na maganang kinakain ang luto niya. Sir, gusto niyo po ng tubig? Lalo siyang napangisi bago kumuha ng isang baso ng tubig at saka inihanda ang gamot na balak niya ilagay doon. Pinaplano niya kasing lagyan ng pampatulog ang tubig niya ito. Nang sa ganon, magawa niya makapasok sa kwarto nito. Hindi niya kasi yun magawa kapag wala ang lalaki dahil palagi nito nilalakang kwarto. Drink well, sir. Bulong niya pa habang hinahalo ang tubig. Bago malakas na napasinghap nang biglang may nagsalita sa likuran niya. What are you doing? Tanong sa kanya ni Kaiser na nasa likuran niya pala. Pasimple niyang tinago sa bulsa niya ang gamot bago alanganing ngumiti sa lalaki. Sir? I asked you, what are you doing? Ba't kailangan mong haluin ang inumin ko? Tanong nitong muli habang malamig na nakatingin sa kanya. Para po kasi may dumi, sir. Tatanggalin ko sana gamit ang kutsara pero wala naman po pala. Inabot niya ang baso kay Kaiser na tinanggap naman ito. Ito po, sir, pwede niyo na pong inumin. Wala naman po palang dumi. Wala nga. Akmang iinumin na nito ang tubig na mangunot ang noon nito. Dahilan para mawala ang ngiti niya. Lumabo na ang tubig. Baka nga may dumi to. Palitan na lang natin para sigurado. Saad nito bago itinapon sa sink ang tubig, saka kumuha ng panibagong inumin.
I feel so refreshed. Saad nito matapos uminom bago nakangising tumingin sa kanya. How about you, Yvette? Gusto mo ba na inumin? Water? Juice or coffee? Tanong nito na ikinakunot ng noo niya. Kape? Ang init-init po, sir. Kunwari natatawang sabi niya para itago ang galit na nararamdaman dahil sa pagpalya ng kanyang plano. Pampaka ba? Well, it's up to you. You can eat and drink anything you want here. Nakangising sabi nito bago umalis sa kusina na ikinairap niya. Buisit! Buisit ka talaga, Kaiser. Gigil na bulong niya habang pinagmamasta ng papalayong bulto ng lalaki. Lumipas ang ilang araw at nagpatuloy si Yvette sa kanyang plano. May mga pagkakataon pa ring sinusubukan niyang lasunin ito o di kaya lagyan ulit ng papatulog ang pagkain nito. Ngunit hindi siya nagtatagumpay. Kaya lalong lumalala ang galit niya sa lalaki. Walang niya talaga, nakakainis, buisit! Galit na saad niya habang sunod-sunod na sinusuntok ang punching bag na nasa gym room ni Kaiser na nasa loob din mismo ng kondo nito. Lagi na lang sablay. Buisit! Galit na ako sa'yo! Dagdag pa niya bago napaluhan na lang sa galit habang patuloy na pinagsusuntok ang punching bag. What happened to you, Yvette? Tanong ni Kaiser sa likod niya na hindi na malayang nanonood pala sa kanya. Marahas niyang pinunasan ng luha bago hinarap ang lalaki. Sir, pasensya na po kung pumasok ako dito sa gym room niyo. Akma niyang tatanggalin ang boxing gloves. Nasuot nang pigilan siya nito. No, it's okay. Hindi ko inakala ng babae kagaya mo. Ganun ka lakas sumuntok. Konti na lang bibigay na yung punching bag ko eh. Punaan nito bago siya tinitigan. Bakit galit na galit ka? Naalala ko lang po kasi yung taong may kasalanan sa akin. Galit na galit ako sa kanya kaya inisip ko na lang na siya yung punching bag. Pasensya na, mukhang masisira ko pa. Mahinang napatawa naman ang lalaki. Marunong ka ng martial arts? Kapag kuha na itanong nito kaya tumango siya. Let's do a match. Isipin mo na ako ang tao may kasalanan sa'yo. Show no mercy, Yvette. Hamon nito na ikinaawang ng labi niya bago na pangisi. Dito man lang may padama ko sa'yo yung galit ko. Saad niya sa kanyang isipan bago tinanguan ng lalaki. I want you to also show no mercy, sir. Ngumisi si Kaiser sa kanya bago tumango. Matapos nun, siya na ang unang sumugod sa lalaki na agad itong nasalag. Ayos lang ba kung magsalita rin ako ng mga nais ko sabihin sa kanya? Do anything you want. Kaya naman, sa gitna ng labanan nila isinisigaw niya lahat ng gusto niyang sabihin dito. I really hate you! Galit niyang sigaw bago tumalon paikot saka malakas na sinipas sa likuran si Kaiser. Dahilan ng pagkatumba at napahiga ito sa sahig. Nilapitan niya ito, hinila sa damit bago akmang bibigyan ng malakas na suntok sa mukha nito. Nang hawakan nito ang braso pati ang binti niya, saka pinagpalit ang posisyon nila. Siya na ngayon na nakahiga sa sahig at nakatukod naman na isang kamay nito sa gilid ng ulo niya, habang ang isang kamay nakahawak sa bewang niya. Luma na tong galaw mo. Saad niya bago akmang tutuhunin ang pagkalalaki nito, nang pigilan nito ang binti niya. Wrong move. Mabilis na inikot niya ito patalikod, saka inilagay ang dalawang kamay sa likod niya. Para siyang isang kriminal ngayon na inaaresto ng pulis dahil sa posisyon nila. You. Mangmangang taong mamaliitin ang kakayahan mo. Sa tingin ko kailangan ko magpa-check up mamaya dahil sa lakas ng ganti mo. Bitiwan mo ako. Mariing sabi niya habang nagpupumiglas sa lalaki. I did not know that my personal chef is a master when it comes to martial arts. Puna ng lalaki. Marami ka pang hindi alam sa akin. You should be thankful. Yan lang ang natamo mo. Sa tingin ko kailangan ko muna magpa-full body check-up bago ako magpasalamat. Saad nito na ikinairap niya. Bago magsasalita na sana nang biglang takpan nito ang bibig niya. Don't. Huwag ka magsasalita. Sinunod niya naman ang utos nito. Dumaan ang ilang segundo ng katahimikan. Bago nanlaki ang mga mata niya bago pilit nilingon sa likuran niya si Kaiser. Nang marinig niya ang kaluskos na nanggaling sa labas ng kwartong kinaroroonan nila. Kasunod nun ay ang yabag ng kung sino
Tumayo ka. Dahan-dahan lang. Sino sila? Tanong niya na makatayo. Hindi ito ang tamang panahon para magtanungan tayo. Magaling ka sa martial arts, di ba? How about parkour? Familiar ka? Tanong nito. Agad naman siyang tumango. Bukod kasi sa martial arts, inaral niya rin ang parkour dahil alam niya makakatulong yon sa kanya balang araw. Oo, ikaw. Hindi ako sigurado kung gaano karami ang nasa kwarto na to. Pero nasisiguro ko, hindi lang isang tao ang mangangahas sa pasukin ng kondo ko. Nilibot niya ang tingin sa paligid ng gym room. Walang ibang daan para makalabas, kundi pinto at bintana. Sa sitwasyon natin ngayon, bintana lang ang kailangan nating daanan. Saad ng lalaki, bago sabay silang napatingin sa pinto ng gym room, nang makita nilang may pumipihit ng doorknob nito. Wala na tayong oras. Nasa 17th floor ang kondo ni Kaiser, kaya naman dahan-dahan. Ngunit eksperto niyang ginamit ang parkour skill niya upang tumalon hanggang sa susunod na palapag, saka siya nagtago sa isang malaking vase na nakita niya. Nilingon niya si Kaiser nang marinig niyang tumalon nito. Kasunod niya at saka nagtago rin. Be careful. Malaki ang posibilidad na may nakaabang pa dito. Bulong nito na tinanguan niya bago sumilip upang tignan kung may kahina-hinala bang tao. Yung lalaking mahaba ang buhok na nasa tapat na elevator, saka yung lalaki na malapit sa hagdan, pasimple sila nagtitinginan. Tumango naman ang lalaki sa sinabi niya. Muli siyang sumilip at gano'n na lang ang panlalaki ng mga mata niya nang makitang lumingon sa gawin niya ang lalaki sa tapat na elevator at saka ngumisi. Nilingon niya si Kaiser upang kausapin, ngunit nakita niya itong medyo malayo na sa pwesto niya at may kalaban na. Wisit! Saad niya, bago agad sinalagang lalaking sumugod mula sa likuran niya. Agad niyang napatumbay ito at ilang lalaki pa ang muling sumugod sa kanya na agad niya ring natalo. Nang matalo niya ang mga ito, huling sumugod sa kanya ang lalaki may mahabang buhok. May babae na pala si Valentino? Manda ka, makakasama ka niya sa hukay. Saad ng lalaki sa kanya bago akmang hahampasin siya ng baril. Nang tabigin niya yon, at saka hinila ang mahaba nitong buhok at sinipa ito upang mapaluhod na nakapagpasigaw pa dito. Inapakan niya ang likod nito, kaya mula sa pagkakaluhod, napahiga ito. Sumakay siya sa likod ng lalaki bago pinatingala. Walang yaka, babae ka! Sigaw nito sa kanya habang nagpupumiglas. Ngumisi siya bago sinulyapan si Kaiser na abala sa pagpapatumba ng natitirang kalaban. Bakit kayo nandito? Anong kailangan nyo? Itutumba namin si Valentino. Pero daig panalintik na yan ang pusa sa dami ng buhay. At ikaw naman babae ka, pakaalamera ka. Isusunod ka namin. Hindi ka palalampasin ng boss ko. Bakit? Sinong boss mo? Hulaan mo. Mapaglarong sabi nito na ikinainis niya, kaya mahigpit niyang inikot ang mahaba nitong buhok sa sarili nitong leeg. Sinong boss mo? Blake Morano. Sagot nito na ikinagulat niya. Yvette, tama na yan. Mga tauhan ko na ang bahala sa mga yan. Boses ni Kaiser yon na tapos nang patumbahin ng mga kalaban at nakatingin na sa kanya habang nasa likuran nito ang mga tauhan. Tumango siya bago tumayo at saka sila muling bumalik ng kondo ng lalaki. Lumipas ang ilang araw. Nagpatuloy si Yvette sa plano niya. Ngunit hindi mawala sa isip niya si Blake Morano. Yun ang nais magpapatay kay Kaiser. Blake, napatawag ka? Tanong niya kay Blake nang mag-video call ito isang araw. Nangamusta ito at maayos niya itong sinagot. Ako? Hindi ako okay. Bakit? Paano? Palpak na naman ang mga tauhan ko. Ang simple-simple lang na utos ko sa kanila. Ano pa utos mo? Ngumisi si Blake sa tanong niya at saka may tinunggang alak bago sumagot. Napangiwi siya sa ginawa ni Blake. Sa totoo lang, gulat siya sa itsura ng lalaki. Parang napabayaan na nito ang sarili. At parang wala din ito sa sarili habang kausap siya. May pinadidispatch lang ako. Tapos di pa magawa. Lintik na Valentino. Nanlaki ang mga mata niya dahil kumpirmasyon na sinabi nito. Ito nga ang gustong magpapatay kay Kaiser.
Matagal na nilang trabaho yan. Pero nauna pa nilang dispatchahin si Contis. Wala sa sarili at nakangising sabi nito kaya nanlaki ang mga mata niya. Ano? Gulat na tanong niya. Blake, anong ibig mong sabihin? May kinalaman ka sa nangyari sa mga magulang ko? Dagdag na tanong niya. Lalong napangisi ang lalaki bago biglang binaba ang tawag. Napahila mo siya sa kanyang mukha bago mariing napapikit. Sino ang tunay na may pakana sa nangyari? Ikaw ba talagang Salarin Kaiser? Anong ibig sabihin ni Blake? Tanong niya sa sarili bago bumuntong hininga. Sa kabilang banda, isang gabi, nasa loob ng hideout si Kaiser nang may iabot sa kanyang envelope ang kanyang tauhan. Sir, ito na po ang utos niyo. Masyado pong mahirap hanapan ng impormasyon si Yvette Contis. Pero nagawa ko po malaman kung sino talaga siya. Nariyan po lahat ng impormasyon. Saad nito bago umalis sa harap niya. Binuksan niya ang envelope at gulat nang makita niya ang impormasyon. Anak siya ni Primitivo Contis. Kapatid siya ni Piero. Kung ganun siya yung babae na kasayaw ko. My personal chef. Isa mafia boss hidden daughter. Aniya habang pinagmamasdan pa ang ibang impormasyon. Kaibigan niya rin ang lintik na Murano na yon. Anong rason niya para pumasok bilang personal chef ko? Igting ang pangang tanong niya bago umalis ng hideout upang umuwi sa kondo kung saan tumutuloy si Yvette. Samantala dahil sa nalaman ni Yvette, noong nagkausap sila ni Blake, mas lalo siyang naging determinadong malaman kung sino ang may pakana ng nangyari sa kanyang mga magulang. Kaya naman, kahit na ilang beses na siyang pumalpak sa paglalagay ng kung ano-ano sa pagkain ni Kaiser, ginawa niya pa rin ngayon dahil nagbabaka sakali siyang baka magtagumpay na siya. Ano niluto mo? Napatalon siya sa gulat nang biglang sumulpot sa pinto ng kusina si Kaiser. Habang malamig ang mata nakatingin sa kanya. Carbonara po, sir. Gaya po na sinabi niyo kanina. Okay, pakilagay sa lamesa. Utos ito na agad niyang ginawa. Nang matapos, agad namang kinain ni Kaiser ang luto niya. Maya-maya, narinig niyang may kumatok sa kondo kaya pinuntahan niya. Dahil kumakain pa si Kaiser. Isang delivery pa lang dumating at para yun sa lalaki. Nang makabalik siya ng kusina, napangiti siya na makitang ubos nito ang niluto niya, maging ang juice na nilagyan niya ng pampatulog. Sa kwarto na ako. Paalam nito bago umalis na ikinalawak ng ngiti niya. Konti na lang, Yvette. Ngayong gabi malalaman mo na kung may kinalaman niya ba talaga si Kaiser. Bulong niya bago naghintay ng ilang minuto, saka naglakad papunta sa kwarto ng lalaki. Mabuti at di niya naisipang mag-lock ngayon. Bulong niyang muli bago pumasok sa kwarto nito, kung saan nakita niya itong nakatulog na sa kama. Sandali siyang napatitig sa gwapong mukha ng lalaki bago nagsalita. Gwapo ka naman eh. Hindi ko nga lang sigurado kung kalaban ka ba talaga o hindi. Napailing siya matapos noon, bago nagsimulang maghalughog sa gamit ng lalaki. Hanggang sa makita niya ang tatlong magkakatulad na brown envelope. Patay na mga magulang niya? Gulat na tanong niya matapos makita kung anong nasa loob ng unang envelope. Impormasyon yun tungkol sa pagkamatay ng mga magulang ni Kaiser. Si Blake ang pumatay sa mga magulang niya at siya rin ang dahilan ng unti-unting pagbagsak ni Blake? Mas lalong gulat niyang tanong na mabuksan na ikalawang envelope. Ito ay naglalaman ng impormasyon tungkol sa unti-unting pagbagsak ni Blake. Pinaimbestigahan niya ako. Ibig sabihin, alam niya kung sino ako. Saad niya nang mabuksan na ikatlong envelope na ang laman ng impormasyon tungkol sa kanya. Muli niyang nilingon ang kama kung saan naroon si Kaiser at ganoon na lang ang pagsinghap niya na makita itong nakahalukip-kip habang malamig ang tingin sa kanya. Bakit gulat na gulat ka? Tanong nito. Wala pang kalahating oras nang matapos tong kumain. At kung e-epekto man ang pampatulog, sigurado siyang sa mga sandaling to dapat wala pa ring malay ang lalaki. Let me guess. Nagulat ka kasi gising na ako agad? Tanong nito bago ngumisi sa kanya kaya napakuyom ang kanyang kamao. Pasensya na. Hindi ka nagtagumpay na patulugin ako. Ikaw naman kasi. Bakit ka naglagay ng pampatulog nang hindi mo man lang tinitignan kung may nakatingin ba sa'yo? Hindi mo tuloy napansin na pinapanood kita
habang nilalagyan mo ng pampatulog ang inumin ko. I'm quitting as your personal chef. Sa halip ay sabi niya, bago akmang lalabas ng kwarto nito nang mabilis itong hinuli ang braso niya bago siya pinahiga sa kama. Saka nito inilagay ang mga kamay niya sa taas ng ulo. Ano ba? Bitiwan mo ako! Galit na sabi niya sa lalaki. Naggalit ding nakatingin sa kanya. How dare you fool me, huh? Nakakainis ba? Answer me. You killed my parents! Galit na ako sa niya dito, kahit wala siyang hawak na matibay na ebidensya. At kahit pa alam niya sa sarili, na bukod kay Kaiser, pinagdududahan niya rin si Blake na kaibigan niya. Ni isa sa pamilya mo, wala akong kaalitan. Kaya paano ka nakakasiguro na ginawa ko yon? Tanong nito sa kanya, kaya napangisi siya. Kaiser, pangalawa ang pamilya namin sa pinaka nirerespeto sa mundong ginagalawan natin at maaaring dumating ang panahon na kami na ang manguna. At ikaw, dahil nangunguna ka ngayon, alam kong ayaw mo may umagaw sa pwesto mo. At alam ko rin na dahil dun hindi ka magdadalawang isip na gawin ang ginawa mo sa magulang ko. So naghihiganti ka. Nag-apply ka bilang personal chef ko para makapaghiganti. Kaya pala ilang beses mo nang nilalagyan ng pampatulog ang inumin at pagkain ko. Yes, alam ko yon. Saad ni Kaiser nang makita ang palalaki na mata niya. Ako mismo ang nakakakita kung paano mo nilalagyan ng pampatulog ang binibigay mo sa akin, Yvette. I'm a mafia boss, a ruthless one. Pero hindi ako ganid para basta lang pumatay ng tao na wala namang ginagawang masama sa akin. Alam ko na wala kang tiwala sa akin. Pero pinapangako ko sa'yo tutulong ako. Gagawin ko ang lahat para mahanap kung sino ang punot dulo na nangyari sa mga magulang mo. Ayos ba yan? Dagdag nito, tahimik siyang napaluha nang muling maalala ang sinapit ng mga magulang niya. Talauna na patanguna lang siya. How about Piero? Alam niya ba itong ginawa mo? Marahan siyang umiling. Ang alam niya nasa Italy ako. Great. Pinahamak mo ang sarili mo para lang makapaghiganti. I'm more than willing to risk my life for my parents, Kaiser. Mariing sabi niya. Lumamlam ang mga mata ng lalaki bago tumango sa kanya. Magpahinga ka na muna. I'll contact your brother. Kailangan niya malaman ang nangyari. Tumango na lang siya sa sinabi nito at bahagya siyang nagulat nang patakan siya nito ng halik sa noo bago lumabas ng kwarto. Samantala, halos sa ni Kaiser ang sarili nang makalabas siya sa kanyang kwarto kung saan naiwan si Yvette. What the hell, Kaiser? You just kissed her! Singhal niya sa sarili. Bago na pabuntong hininga, saka tinawagan na lamang ang kapatid ni Yvette na si Piero Contis. Blake Morano, siguraduhin mo lang na wala kang kinalaman sa pagkamatay ng mag-asawang Contis. Dahil kung hindi, ako mismo tatapos sa iyo. Igting ang pangang sabi niya matapos ang tawag kung saan nasabi rin sa kanya ni Piero Contis na may hinala itong si Blake nga may pakanasa nangyari. Matapos nun, muli siyang bumalik ng kwarto at nakitang nakatulog si Yvette. Beautiful. Bulong niya bago hinawi ang buhok nito. Buhok na tumatabing sa mukha ng magandang dalaga. Ayaw niyang magsinungaling sa kanyang sarili. Hindi niya man maintindihan ang sarili, pero alam niya na sa ilang linggong kasama niya si Yvette, may atraksyon at paghanga siyang naramdaman sa babae. At mas lumala pa ata yun dahil nalaman niya na ang babaeng nakasayaw niya noon at ang babaeng kasama niya sa loob ng ilang linggo. At kaharap niya ngayon ay iisa. Kinabukasan, maaga pa lang bumiyahe na sila ni Yvette patungo sa mansyon ng mga ito. Gaya na napag-usapan nila ni Piero Contis. Kuya! Salubong ni Yvette sa kapatid bago nito ni Yakap. Yvette, napakapasaway mo talaga. Buong akala ko nasa Italy ka at maayos ang lagay mo. Ang di ko alam na dito ka pa rin pala sa Pilipinas. Naging personal chef ka pa ni Kaiser. Saad ni Piero sa babae na napasulyap lang sa kanya. I want to know who's the mastermind behind our parents' death, kuya. Sabi ni Yvette. Calm down, Piero. It's fine, Piero. It's okay. Wala siyang ginawa na nasa poder ko siya. Anyway, wala ko nahanap na impormasyon kay Kaiser. Maliban sa siya ang dahilan ng unti-unting pagbagsak ni Blake.
Pag-iiba ni Yvette sa usapan na ikinatingin ni Piero sa kanya. Is that true? Why? He killed my parents because he wants to be in our position. Sagot niya na ikinatango nito. Kung nagawa niya yun sa inyo, hindi malabong magawa niya rin sa amin. Lalo na lumakas ang hinala ko na siya ang dahilan ng nangyari. Nakita niya ang pagkuyom ng kamao nito. Isa pa, noong nakaraan nag-usap kami ni Blake. At sinabi niya na mas nauna pa raw dispatchahin ng mga tauhan niya ang pamilya Contis kaysa kay Kaiser. Lahat na impormasyon na yan, si Blake Morano lang ang tinuturong salarin. Saad naman ni Piero. Ilang oras sila nag-usap tungkol sa mga nangyari bago sila sabay-sabay na napatingin sa sala na may magsalita. Contis siblings, Kaiser Valentino, kung sinuswerte ka nga naman. Nakangising saad ni Blake Morano habang naglalakad sa may sala. Ano ginagawa mo dito? Rinig niyang tanong ni Yvette na lalong ikinalawak ng ngisi ni Blake. Kalma, best friend. Bibisitahin ko lang sana ang kapatid mo. Kaso mukhang pumapabor sa akin ng tadhana. Dahil ang 3 kailangan kong tapusin, magkakasama na. Mapaglarong sagot nito na ikinakuyom ng kamao niya. You really want to kill us, huh? Gigil na tanong ni Valentino na ikinahalakhak nito. Hell yeah! Ikaw, Valentino, at ang magkapatid na ito ay sagaba lang sa pag-angat ko. Medyo mahirap kasi kayong patumbahin, hindi gaya sa mga magulang nyo. Sagot nito bago nila narinig ang sunod-sunod na putok ng baril mula sa labas. Oops, mga tauhan ko yan. Ngising dagdag nito bago sila tinutukan ng baril na agad niyang sinipa. You'll regret everything you did. Seryosong sabi niya bago hinila si Blake gamit ang kwelo nito. Bago sila nagsimulang naglaban. Sa kabilang banda, lumapit si Yvette sa iba. Nilapitan niya ang kapatid niya at nakipaglaban din sila. Si Kaiser naman, kalaban na ngayon si Blake. Babae ka lang, hindi mo ako kaya. Sabi ng kalaban ni Yvette na ikinangisi niya. Hindi mo sure. Saad niya bago kinaladkad ang lalaki bago kinuha ang espada na nakadisplay sa dingding ng bahay nila. Maling-mali na kami yung kinalaban niyo. Hinagis niya sa kalaban ng isang espada na agad nitong nasalo at saka sila muling naglaban hanggang sa tuluyan nitong bawian ng buhay. Nagpatuloy siya pati na rin si Kaiser at ang kapatid sa pakikipaglaban sa mga tauhan ni Blake hanggang sa tuluyang maubos ang mga ito. Are you guys okay? Hinihingal na tanong ni Piero sa kanila ni Kaiser. Yeah, tatawagan ko ang mga tauhan ko. Sila na ang bahala magligpit sa mga ito. Sagot ni Kaiser bago may tinawagan sa cellphone nito. Nilapitan naman siya ng kapatid niya. Yvette, ayos ka lang? Ayos na ako, kuya. Ikaw ba? Tumango siya dito bago nagpaalam sa kanya na may tatawagan. Nang makaalis si Piero, sa harap niya napasulyap siya kay Kaiser bago napatingin sa likod nito kung nasan si Blake na unti-unting inaangat ang kamay na may hawak na baril saka tinuto kay Kaiser. Demonyo! Bulong niya bago inunahan si Blake. Nakita niya ang chandelier, kaya yun ang binaril niya ng paulit-ulit na naging dahilan upang bumagsak kay Blake ito mismo. Malakas ang ingay na nagawa ng pagbagsak ng chandelier, kasabay ng sigaw ni Blake kaya agad na palingon sa kanya ang kapatid niya pati si Kaiser. Ano nangyari? Tanong ni Kaiser. Nakita kong babariling ka niya. Kaya inunahan ko siya. Sagot niya, tipid namang umiti si Kaiser. Salamat. Parating na iba pa nating tauhan ni Beth. Imporma sa kanya ni Piero kapag kuwan. Papunta na rin ang mga tauhan ko. Dagdag ni Kaiser. Ilang saglit pa sila nag-usap bago sila umalis sa mansyon. Matapos ang araw na yon, naging maayos na ang buhay nila. Humalat na rin sa iba pang mafia group ang tungkol sa pagkamatay ni Blake. At doon din lumabas na bukod sa mga magulang niya at ni Kaiser, may iba pa pala itong biktima. Kasabay ng balitang yon, tuluyang bumagsak ang grupong hawak ni Blake. Lumipas ang ilang araw matapos ang nangyari. Naging sunod-sunod ang pagkikita nila ni Kaiser. Madalas kasi itong bumisita sa mansyon upang kausapin ang kapatid niya bago siya naman ang kakausapin pagkatapos. Hulaan ko, pinapunta ka na naman ni Kuya dito.
Tanong niya kay Kaiser, isang araw nang muli itong pumunta sa mansyon nila. Ngumisi ang lalaki sa kanya. Hulaan mo. Sa halip ay sagot nito na ikinairap niya. Yung totoo, Kaiser. Bakit ba halos araw-araw ka nagpupunta dito? Alam ko may pinag-uusapan kayo ng kapatid ko pero kailangan talaga araw-arawin? Hulaan mo nga. Mapang-asar na sabi nito na muli niya ikinairap. Bago na palingon siya sa gilid niya nang akbayan siya ng kanyang kuya Piero. Valentino, sa tingin ko oras na para aminin mo na sa kapatid ko yung totoo. Ano ba yun? May sikreto ba kayong dalawa? Ngumisi lang ang kapatid niya bago siya halikan sa ulo. Saka tinapik-tapik ang balikat ni Kaiser. Tell it to her now, Kaiser. Saad ng kuya niya, bago sila iniwang dalawa. Anong ibig sabihin ni kuya? Can we talk? Mahina siyang natawa bago sumagot sa lalaki. Nag-uusap na tayo, sir. Yeah, I mean, privately. Saad nito bago pa simpleng nilingon ng mga bodyguard nila na nakatayo sa paligid ng mansyon. Oh, sure, sa garden. Saad niya, tumango naman si Valentino bago sila naglakad papuntang garden. Doon tayo. Itinuro niya ang swing bago sila naglakad palapit doon at umupo. So ano yon? Anong sasabihin mo? Crush mo ba ako? Biro pa niya sa lalaki. At tumango pa ito. Yeah, gusto kita. Sira, binibiro lang kita. Ikaw naman patola. Sige na, ano nga yon? I'm serious, Yvette. I like you. Ha? Bakit? Paano? Hindi makapaniwala ang tanong niya dito. Sa totoo lang, hindi ko rin alam. Pero nung unang kita ko pa lang sa'yo nung sa masquerade ball, nakuha mo na talaga ang atensyon ko. Laman ka na isip ko ilang araw. Saka lang kita, hindi na masyado naisip nung nagsimula magtrabaho ka sa akin bilang personal chef ko. Pero hindi ko inakala, iisa lang pala kayo ng babaeng nakasayaw ko sa masquerade ball. Masquerade ball, yes. I remember dancing with you that night. Yes, you're right. And then noong nagtatrabaho ka na bilang personal chef ko, hindi ko maintindihan kung ba't gustong-gusto kong nakikita ka. Hindi ko maintindihan sa sarili ko kung bakit unti-unti nagugustuhan na kita. Pero niloko kita, Kaiser. Nagpanggap ako bilang personal chef para mapaghigantihan ka, kahit na wala naman akong hawak na sapat na ebidensya. Naintindihan ko ang ginawa mo, Yvette. I know how hard it was to lose your parents, kaya naintindihan kita. Yvette, alam ko mahirap paniwalaan dahil sa lahat na nangyari. Pero totoo ang nararamdaman ko sa'yo. Totoong gusto kita. At kung papayag ka, gusto ko sanang patunayan sa'yo ang nararamdaman ko. And Yvette, I'm willing to do everything I can to prove my feelings for you. Pwede mo ba akong bigyan ng pagkakataon? Marahang tanong nito na tinanguan niya. Salamat, Yvette. I promise, hindi ko sasayangan ang pagkakataong binigay mo sa akin. Aasahan ka yan, Kaiser. Lumipas ang ilang araw, hindi naman nabigo si Yvette. Dahil tinutuon ni Kaiser ang pangako nito. Halos araw-araw itong pumupunta sa mansyon nila upang ligawan siya. Umabot na 5 buwan ang paliligaw nito sa kanya bago siya nagpasyang sagutin to. Dahil alam niya rin naman kasing may nararamdaman na siya para kay Kaiser. Sino mag-aakala na yung kinatatakutan na ibang mafia group pabalik-balik dito sa mansyon namin upang bigyan ng bulaklak ang kapatid ko? Mapang-asar na saad ni Piero kay Kaiser isang araw. Kaya nakitawa na rin siya. Shut up, Piero. Shh, kuya. Stop bullying my boyfriend. Ewan ko sa inyo. Maiwan ko na kayo dyan. Napapailing na lang sila sa ginawa ni Piero. Loko talaga yun si kuya, pagpasensyahan mo na. It's fine. Nakangiting sabi ni Kaiser bago siya niyakap. I love you, Yvette. And thank you, pumayag ka maging boyfriend mo ko. That's nothing, Kaiser. I love you too. I love you so much. Hinalikan siya ni Kaiser sa labi. Mainit. Marahan. Papakasalan kita, Yvette. At napangiti siya sa sinabi nito. And I can't wait to marry you, Kaiser. Masaya ang kanilang naging relasyon. Tumagal ng 2 taon ang relasyon nila. Hanggang sa nagulat siya isang araw na magpropose to. Doon tuwang-tuwa siya. Yes, pakakasalan kita, Kaiser. Pakakasalan kita and I can't
Wait for that moment. Salamat, Yvette. Mahal na mahal kita. Pinapangako ko sa'yo na poprotektahan kita pati na rin ang mga magiging anak natin. Natawa siya sa sinabi nito. Anak agad? Yes, anak agad. Sagot nito at piliw silang nagkatinginan bago sabay na natawa. Matapos ang proposal, hindi na nila pinatagal pa ang lahat. Agad nilang inasikaso ang mga dapat ihanda para sa kanilang kasal. Hindi naging madali ang pag-aasikaso, ngunit nagawa naman nilang maisaayos ang lahat hanggang sa tuluyang dumating ang araw ng pag-iisang dibdib nila. Lumipas ang ilang taon matapos ang kasal, biniyayaan sila ng isang anak na lalaki na labis na nagpasaya sa kanila. He's so precious. Saad ni Kaiser habang naluluhang nakatingin sa anak nila na nasa tabi niya. Kaiser, lalaki ang anak natin. Alam mo ang tradisyon sa mafia, kinakabahan ako. Naluluhang saad niya. Shh! Hindi ako papayag na may mangyaring masama sa kanya. Ako muna ang makakalaban nila bago nila magalaw ang anak natin. I will protect him. I will protect our family. Mahal na mahal kita, Kaiser. Kayo ng anak natin. I love you more, Yvette. I will do everything for our family. Lumipas pa ang panahon. Hindi naging madali ang buhay nila ni Kaiser. Lalo na kapag may mga panahon na sumasabak ito sa laban dahil nga leader ito ng mafia group. May mga pagkakataon din na nagtatalo sila. Ngunit ginagawa naman nila ang lahat upang maayos agad ang problema. Hindi man perpekto ang buhay at pagsasama nila, ginagawa nila ang lahat ng kanilang makakaya upang maging magandang modelo para sa kanilang anak na lalaki. The end.